Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano i-revive ang computer na walang power. Tara, simulan na natin. Mga boss, posible po na grounded po ang unit na ito. Marami po kasing tanggal na punch hole sa likod ng casing. Maaari po itong dumikit sa mga power supply o sa motherboard. Mga boss, buksan na po natin. Mga boss, ito pong computer na to ay pinagawa po sa akin ng kapatid ko. Nabili niya po ito sa online ng 3,500. Pagkasaksak daw po nito ay bilang may pumutok at nawalan na po ng power. Kailangan po natin i-check ang mga sumusunod: power cord, power supply, processor, motherboard, RAM at storage. Mga boss, pag-aralan po muna natin kung paano ito buksan. Mga boss, buksan na po natin. Mga boss, napakadumi po ng loob at puno na po ng alikabok. Mga boss, tanggalin na po natin yung mga kalat sa loob. Tulad po nitong luma at sirang graphics card. Pati punch hole ng mga graphics card. Mamaya po itatanggalin na rin po natin yung storage. Mga boss, gagamit po tayo ng electric blower para po matanggal ang alikabok. Mga boss, linisin po natin yung processor at lagyan po ulit natin ng thermal paste. Bago po natin linisin ang processor, tanggalin po muna natin ang mga RAM. Mga boss, ito pala isang 4GB DDR3. Isa pa pong RAM na 4GB DDR3. Mga boss, pumapatak po na 8GB kada channel. Ngayon po ay tanggalin na po natin ang processor.
Mga boss, linisin po natin yung sobrang thermal paste. Maaari po tayong gumamit ng tela o tissue. Ingatan lamang po na madumihan ng mga pins. Mga boss, ito pala ang Intel i5-1400 CPU. Mga boss, medyo luma na po ito. Pero wala naman po siyang sira kaya gagana pa po ito. Mga boss, ibalik na po natin ang processor. Lagyan na po natin ng konting thermal paste. Mga boss, linisin na rin po natin yung CPU fan cooler. Ibalik na po natin. Mga boss, i-check naman po natin ang power supply. Medyo mababa po ito kapag ginamit sa gaming. I-check na rin po natin yung power cord para matesting. Mga boss, okay naman po. Mga boss, testingin na po natin. Mga boss, hindi po gumana. Mga boss, possible po na sira na po ang power supply nito. A few inches later. Mga boss, meron po akong lumang power supply pero gumagana pa po ito. Ito po muna ang gagamitin natin pan-testing. Ibalik po muna natin ang mga RAM. Mga boss, tinanggal na rin po natin yung supply ng CPU at ng motherboard. Ikabit na po natin yung temporary supply ng CPU at ng motherboard. Ang motherboard power supply po ay mayroon 20 plus 4 pins. Ang CPU supply naman po ay mayroon 4 pins. Mga boss, ikabit na rin po natin ang supply ng storage. Pati na rin po ang SATA cable. Mga boss, testingin po ulit natin. Yes! Mga boss, gumagana na po. Mga boss, i-connect na po natin ang VGA, mouse at keyboard para matesting ang TV or monitor. At huwag pong kalimutang ilagay ang power cord.
Mga boss, gumagana po siya pero hindi po siya nag-boot up. Possible po na marumi po ang mga RAM. A few moments later. Linisin po natin ang mga RAM gamit ang eraser. Dahil gumagana na po ito, maaari na po natin upgrade ang mga RAM. Nagdagdag po tayo ng 2 piraso ng RAM. Kaya ang total RAM po natin ay 16 GB. Testingin po uli natin. Gumagana na po. Nakakasigurado na po tayo na power supply po ang may diferensya. A few minutes later. Mga boss, kailangan na po natin magpalit ng power supply. Mga boss, kailangan po natin ilipat yung motherboard sa ibang casing. Dahil kailangan po natin magpalit ng mas malaking power supply. Dahil maliit lamang po ang existing na power supply. Mga boss, papalitan po natin ito ng mas malaki at mas mataas ang wattage. Mga boss, kailangan po natin tanggalin yung mga wire na galing sa front panel. Tulad ng audio, mic, USB at control panel. Mga boss, tanggalin na po natin. A few inches later. Mga boss, ito ba yung dating gamit ko na casing? Yung hindi pa po ako nag-upgrade ng PC. Ilagay na po natin yung IO shield. Pagkatapos po ay ilagay naman po natin ang motherboard.
Mga boss, ilagay na rin po natin yung maliit na system pan. Mga boss, i-break na po natin yung mga wire ng front panel. Pati na rin po wire ng USB. Mga boss, bumili rin po ako sa online ng RGB 120mm system pan. Colorful po ang kulay nito. Mga boss, depende pa rin po sa inyo kung anong kulay ang gusto ninyo. Mga boss, ikabit na po natin mga system pan. Pahigop po ang gagawin nating installation nito. Dalawa po ang kakabit natin sa harap at isa naman po sa gilid. Mga boss, wag po kayong mag-alala. Insulated naman po ang ating flooring. Kaya safe naman po tayo sa anumang ground fault. Oo nga pala mga boss, nagdagdag na rin po tayo ng SSD storage para bumis po ng konti ang ating computer. Mula po sa 120GB, ginawa na po natin 256GB. Mga boss, na-upgrade na po natin ang RAM at ang storage. Mga boss, exhaust po ang gagawin natin installation sa pangatlong system pan. Dumating na rin po yung order ko na power supply.
Wow. Ito po ay isang 700 watts na power supply. Mga boss, ipalit na po natin yung bagong power supply. Ngayon naman po, install na po natin yung power supply ng CPU, motherboard, system fan at storage. Huwag din po natin kalimutan ng Molex cable para sa supply ng system fan. Pagkatapos po ay cable management naman po natin. Mga boss, takpan na po natin. Mga boss, ibalik na po rin natin mga video cable, mouse, keyboard at power cord. Testingin na po ulit natin. Wow. Mga boss,
Subukan po natin sa laro. Mga boss, mabilis na po ito. Dahil nag-upgrade po tayo ng power supply, RAM at storage. Mga boss, ito po yung mga parts na na-upgrade na natin. Power supply 700 watts, 800 pesos. 2 pieces, 4 gig DDR3 RAM, 500 pesos. 256 GB SSD storage, 800 pesos. 3 pieces RGB system pan, 450 pesos. Ang total price po ay 2,550 pesos. Mga boss, sana po ay nakatulong ang aking video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel. At pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.